Okay, maganda topic natin. 9 bad habits na nakakasira sa brain natin, sa utak natin, ha? Dati gusto ko maging neurologist kasi napakaganda ng utak, brain, pero cardio na lang na aral ko. So, brain, ano mga nakakasira sa utak? Baka meron dito, hindi nyo pa alam. Number 1, yung mga mahilig magtalokbong, di ba? Nagkukumot tayo, lalo na yung mga bata, di ba? Hindi po maganda. Pag tayo ay nagtatalukbong, nagkukulang yung oxygen sa katawan natin. Okay? Oxygen, napakahalaga for brain function. Mas konting hangin, nahihinga natin, mas masama. So, pag nagtatalukbong, okay nga, medyo mas cozy, mas warm. Kaya lang, babagsak ang oxygen, tataas yung carbon dioxide. Okay? So, hindi po maganda. Bad habit po yan, ha? Masira yung brain natin. Number 2, kulang sa tulog. Okay? May mga taong kulang sa tulog, hindi po maganda. Kasi pag puyat tayo, mabagal ang pag-iisip, mahina ang memory, di ba? Pag puyat, nadadrowsy tayo, nadidepress. At may isang pag-aaral, lumiliit pa yung utak pag laging puyat. Okay? Habang natutulog, doon nare-relax yung brain, doon parang nalilinis ng utak natin yung mga masasamang bagay doon habang natutulog tayo. Okay? Number 3, hindi nagbe-breakfast. Kailangan talaga nagbe-breakfast. Pag hindi kayo nagbe-breakfast, pwedeng masira ang utak. Bakit? Babagsak ang blood sugar. Okay? Kulang ang nutrisyon, di ba? Yung mga hindi nagbe-breakfast, ayon sa pag-aaral, mas mababa grado sa school. Mahina rin magtrabaho, napapagalitan kasi nga inaantok di ba? At may isang pag-aaral, may Japanese study, 80,000 subjects inaral nila. For 15 years, yung ibang grupo kumakain ng almusal. Yung isang grupo hindi kumakain ng almusal. Ayon sa result ng Japanese study, yung hindi kumakain ng almusal, mas nai-stroke at mas naha-high blood. Okay? Breakfast, very important para may energy tayo. Number 4, multitasking. Merong iba sa atin, mahilig mag-multitask. Alam niyo multitask? Yung sabay-sabay ang ginagawa. May kausap, nag-aaral, nagmi-music, nag-chat-chat. Hindi po maganda yung maraming sabay-sabay. Okay? May negative effect yon sa productivity kasi yung utak natin, hindi siya talaga sanay yung sabay-sabay Mas gusto ng utak natin, isang bagay lang muna gawin nyo, focus, tapos mamaya yung susunod, tapos yung susunod. Katulad dito, pinagsabay-sabay niya, telepono, cellphone. Pag sabay-sabay, mas hindi ka matututo, mas hindi mo maintindihan, at mas may stress ka. More stress hormones, more cortisol, mental fog, mas malabo isip at scrambled thinking. Kasi nga sinasabay-sabay mo. Lalo na yung mga kabataan. Mga kabataan ngayon, di ba, gusto multitask online. Ako, ayoko talaga. Pag may sinasabi nga si Doc Lisa sa akin, isa-isa lang, one by one. Gusto ko mabagal. I need 5 minutes focus sa isang problema para nakafocus ka. Pag na-solve mo, tapos. Hindi yung sabay-sabay, biglaan, yung kasi pag sabay-sabay gagawin mo, magagawa mo lahat, pero mababaw, mali-mali, parang knee-jerk lang Dapat focus sa isang bagay at malalim. Yun ang gusto ng utak natin. Ayaw niya yung sabay-sabay. Number 5, pag may sakit na, dapat pahinga. May iba pinipilit magtrabaho kahit may sakit, oo. Pero pag may sakit na, ano nangyayari? Reduce brain efficacy. Mabagal na mag-isip, less alert pag may sakit. Siyempre, may kalaban na infection More negatibo ang mood, mas nadidepress, mas mabagal ang isip. Pag may sakit na, poor learning, poor recall of information, dapat pahinga muna. Pag gumaling na, tsaka na mag full time sa trabaho. Number 6, bad habit, mahilig sa sugar. Okay? Yung mahilig sa sugar, syempre hindi healthy ang sugar. So, pangit ang nutrisyon, di ba? Pag pangit ang nutrisyon sa utak, hindi rin maganda sa brain growth and development. At pag maraming sugar, more type 2 diabetes, more obesity, more heart disease. So, hindi po maganda. Number 7, simple lang.
kulang sa tubig. Okay? Pag tayo ay dehydrated, na initan, napagod, na dehydrate, hindi na tayo makakaisip eh. Basta na dehydrate ang tao, ayan na effect of dehydration immediately. Hindi makaka-test, hindi makaka-aral, hindi makaka-decide, hindi makaka-problem solving, coordination, attention. Kailangan kompleto sa tubig. Kasi katawan natin, di ba? Pati utak natin 70 to 80% water yan. So pag kompleto tayo, hindi tayo dehydrated, mas focus, mas malinaw ang isip, mas creative. Kailangan kasi natin yung fluid Ang utak maraming fluid yan para madala yung mga nutrients, maalis yung mga toxin. Parang kidney yan Kailangan maraming tubig. Mga may migraine, masakit ang ulo, tubig din naman ang solution di ba? Nai-stress, tubig din So drink water, baka tubig lang kailangan mo, kaya hindi makaisip ng maayos. Number 8, kailangan mag-exercise. Bad habit, not exercising. Pag hindi kayo makaaral, let's say nag-exam kayo, meron kayong project, hindi na kayo makaisip, meron kayong creative project, maglakad-lakad. Minsan mas maganda maglakad sa mga maraming puno, maraming halaman, maraming oxygen. Kailangan mo maraming oxygen. Kasi pag naglalakad, increase heart rate, maganda circulation sa puso, maganda circulation sa kidney, maganda circulation sa utak. Yung isang sikat na poet, Robert Frost, yung napakagaling na poet, sobra sikat yan. Paano siya nagsusulat? Everyday naglalakad siya 1 to 2 hours sa woods. Napakagaling. Doon niya nakukuha yung inspiration niya. Circulation, very important. Exercise, bawas stress. More mobility, more stretching. Nakakabata ang exercise. Release endorphins, happy hormones, at nagpapalakas ng puso, baga, at utak. Number 9, tigil alak, tsaka sigarilyo. Common sense naman, di ba? Pag nalasing ka, ano problema, di ba? Pag nalasing ka, yung utak ang may diferensya. Wala kang balance, utak yun Nabubulol. Para ka nang na-stroke, di ba? Pag nalasing, bulol, hindi makalakad, bigla na lang babagsak. Kasi nga, nabababad ng alcohol yung utak natin. Ulitin ko, yung alak, nabababad yung utak natin. Kaya tayo nalalasing. Di ba? Kaya iwas na lang. Kasi oras na tumama yan sa utak, masama. Lalo na kung yung liver mo may konti ng diferensya, hindi na niya ma-filter, ma-metabolize yung alak, hindi ka pa kumain ng pulutan, napakabilis pa yung pag-inom ng alak, malalasing talaga. Smoking, ang daming problem, di ba? Brain, cell membrane, ano nasisira? Balance, coordination, motor skills, pag naninigarilyo. Pag naninigarilyo, sisira yung utak, stroke, dementia, ulyanin, Alzheimer's, meron pang multiple sclerosis na sisira. Okay? Finally, ito summary ng bad habits for the brain, good habits for the brain. Ito yung mga bad habit, sinabi ko sa inyo, kulang sa tulog, walang exercise, konting araw, maganda rin, very sugary foods, hindi maganda. Ang maganda yung exercise at bawas sugar. Maalat, hindi rin maganda, high blood, sigarilyo, alak, maganda maraming kausap. Maraming kausap, better. Kailangan lagi rin ginagamit yung utak. Crossword, sudoku, puzzle, laging very stressful, bad din for the brain. Tsaka yung sinabi ko nga, nagtatalokbong. Tsaka yung polluted environment, pollution, bad for the brain. Dagdag ko na rin yung masyadong maingay yung music. Meron na i-stress yun sa lakas ng music. Healthy foods for the brain, nuts, gulay, di ba? Mani, pampatalino, gulay, broccoli, cauliflower, sari-sari yan. Pwede po lahat. Basta wag lang yung matataba, makolesterol na nagbabara sa ugat natin. Manage stress, ito po, bawas alcohol, regular check-up finally. Kailangan regular ang check-up natin, high blood, diabetes, cholesterol, para hindi magbara sa utak. Minsan nagbibigay ang doktor ng pampalabnaw ng dugo, yung mga aspirin, clopidogrel, pampalabnaw din yan, may tulong din sa utak. Merong omega-3 fatty acids, fish oil, may tulong din. And finally, wag mababagok. Yung mga bata, wag kayong magpapasuntok sa ulo. Wag magpapasuntok, wag magpapatakip dito, mawawala ng oxygen, magsusuot ng helmet. Wag tayo sa mga boxingero o mga karate. Kasi oras na nabagok yung utak,
nagkakaroon ng brain concussion. Concussion, napupunit ang nerves. CT scan normal, MRI normal, pero napupunit. Kaya tingnan nyo yung mga boxer at iba talaga nabubugbog o yung mga wrestler, bulol na magsalita after a fight. Paano napupunit yung mga ugat nila sa utak? So, laging alagaan ang utak, follow these tips para laging matalino at healthy ang utak. Salamat po.